to formally begin with the ceremony, let me call on Dr. Rosemary Liquete, Dr. Romina Dangilan, our partner from Sherman, Mr. Romeo Forigay, Yusek Achilles Gerard Bravo, Senator Christopher Lawrence Bongo, to start the capsule bearing. Yes, kasama po natin ngayon si Senator Bongo at nandito tayo ngayon sa The National Kidney and Transplant Institute ng Quezon City. Matutunghayan po natin ngayon ang groundbreaking kung saan po ay ipapatayo dito ang outpatient services building na kung saan mga kababayan ay kasama ni Senator Bongo ang mga doctors dito sa NKTI. Para makaano yung iba. At malaking bagay ito mga kababayan sa atin, lalong-lalo na po sa mga walang-wala. Pangungunahan po ni Senator Bongo itong groundbreaking sapagkat siya po yung naimbitahan bilang guest of honor at higit sa lahat siya po yung chairperson ng Committee on Health and Demography sa Senado. Behind the construction. Especially from this specific time, often indicating the value of a certain currency at a time. The act of burying the capsule serves as a symbol of continuity, a way also honoring the past. It's a way to memorialize the moment for those who will one day uncover it, providing a tangible link to the people and events of today. This gesture is not only a nod to history, but also an expression of hope and optimism for the future, indicating that the groundbreaking ceremony isn't just about starting a new building, but also about creating a connection with the world yet to come. So all Filipinos have access to the full range of quality health services they need, and when and where they may need them. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. So ito mga kababayan, may isang pasyente, nakita niya si Senator Bongo na nandito sa ibaba, kaya hinintay po niya na matapos po yung program para lang personal na makapagpasalamat siya kay Senator Bongo sapagkat isa po siya doon sa nakagamit ng malasakit. Kaya nilapitan niya si Senator Bongo upang personal na makapagpasalamat. Galing ka. Ingat. Kahit saan, lapitan nyo lang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go!
kayo may lumapit sa akin. Sir, nakita niyo si Senator Bongo ngayong araw na ito. In-expect niyo po ba na darating siya ngayon? Hindi ko po alam, paglabas ko po sa motor yan, sakit po ako nag-check ako po bukas eh. Pag tinutuloy si cellphone ko, nakita ko kaagad, kaya natin ko siya, takot sa kay Lord, tayo ko si Sir para hihingi ako ng tulong, magpapasalamat sa kanya. Lumapit ako sa malasakit, wala po akong binayaran sa hospital. Kalahating milyon, 1 million, kalahating milyon pala. Wala akong binayaran. Kaya salamat po kay Sir Bongo. Yung lumapit na kay Senator Bongo at nagpasalamat, anong pakiramdam na Nakalabas po yung aking ginawa na gusto ko makita sa Sir Bongo. Pasalamat sa PB. Laki po ng tulong niya sa mga mga makasabit na wala pong binayaran. sige sir, last message na kay Senator Bongo. Nakikinig po siya ngayon. Salamat po Senator Bongo sa tulong ninyo sa malasakit. At hindi ko makalimutan po ang tulong ninyo sa akin. At sa inyo po ako. Sulit po ako sa kanya. Sa mga Duterte Show. Hindi ko sila iwanan. Nagbuhay po ako sa ating dialysis. Ilan taon pala kayo? 48 na. Kaya laking tulong po sila sa akin. Pakilala po kayo, sir. Tapos kung paano kayo natulungan ng malasakit at kung ano yung masabi niyo kay Senator Bongo. Wait lang po. Dito ko na ba? Ako po si Noel Abagat Laurenti. Isa po ako na tulungan dito sa kay malasakit kay Sir Bongo. Ang bill ko po ay nasa kalahating milyon. Wala po akong binayaran. Kaya po nagkataon na nandito ako sa National Kidney. Nakita ko siya sa personal. Kahit doon na ito po siya. Sapol na po siya ng tumakbo ng senador. Sa kanya po ako na binuto ko siya. Lagi ng po. Salamat ako sa kanya na binuto ko siya at nakatulong sa akin. Hanggang ngayon. Binigyan ako ni Lord na nagkita kami ngayon at niya ako ng tulong sa kanya. Lumapit ako. Binigyan naman na Sir Bongo, maraming salamat sa tulong mo. Sulit po ako sa inyo. Sir, kay Tatay Duterte, sulit po kami para Mindanao, Bisaya. Maraming salamat po. So ano yung sakit niyo? Ano po, sa kidney, nag-dialysis po ako. Pwede pa pakita. Dito po. Habang buhay po ako ngayon nag-dialysis. Ang problema ko lang po yung gamot kasi medyo mahal. Kasi yung uric acid mahal. Saka yung dito. Ano siya, naka-catheter ka na? Opo, may ano po dito. Kaya mahirap po. Mahirap yung ano ngayon. Kasi wala po akong trabaho eh. Wala akong suporta sa akin. Mga gamot, wala. Wala akong pambili. Kaya mahirap. Dati po ako, driver. Kaya natigil na po ako ngayon. Nag-dialysis na. Kaya nagkataon na nakita ko ng Sir Bongo ngayon. Bigyan ako ng pagkakataon na tulungan niya ako sa mga gamot. Pasalamat ako sa kanya. Binigyan ako ng Lord na nagkita kami. Idol na idol ko siya. Tsaka si Tatay Digong Duterte. Kaya sana balik na sila lahat. Mga Duterte, maraming tulong. Tsaka mga ano ngayon, sobrang dami ng ano ngayon, mga adik. Kaya sana mawala na po yan. Balik po natin yan sila. Mga Duterte. Maraming salamat po. Sir, naging emotional po kayo dahil sa amin. Sa mensahe niyo po kay Senator Bongo. Sir, bakit po kayo naging emotional po? Kasi sa pag-out ko ngayon, hindi na ako maganda eh. Nag-away-away na sila eh. Ang gusto ko lang, matino ng ating bansa. At hindi mo gaway-away. Pagtulungan na lang. Hindi yung puro ako. Ang gusto ko. Kanila. Hindi puro tayo Pilipino. Hindi tayo awayin natin yung mga ibang bansa. Hindi dito na magkakapag natin Pilipino na mag-away-away.
lang po. Pasensya na po at wala po akong magandang sasabihin at hindi po ako nakapag-aaral ng masyado kasi hirap ng buhay namin sa Mindanao. Bata pa po ako dito na ako sa Manila. Nagtrabaho na. 16 years old po ako, nag-umpisa ng trabaho dito. Umalis po ako sa magulang ko kasi yun nga, hirap ng buhay. Dito na po ako naglagi trabaho. Yun lang po. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Salamat.